Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay patuloy na bumubuhay, nag-aalaga at nag-iingat sa atin araw-araw habang tayo po ay nandito po sa lupa. At yan ay makakantan lang natin kapag ang ating pong buhay ay ating pong binuksan at sinuko sa ating Panginoong Kristo at siya'y tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas nang sa ganun tayo po ay magkaroon ng karapatan na maging anak niya. At kapag naging anak po tayo ng Panginoong Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tayo po ngayon na may karapatan na lumapit sa Kanya, humingi, at patuloy tumanggap ng Kanyang mayamang biyaya pagpapala na binubuhos araw-araw sa ating mga buhay at sa ating mga bahay. Kaya pong programa pong ito ng Jesus Christ Global Outreach ay patuloy po itong binabalita, ipinapahayag, at itinuturo po sa inyong lahat at sa ating lahat. So, ang aking babahagi po ay nasa Romans chapter 12 verse 1. Ngunit tayo po yung manalangin saglit para sa basbas ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sapagkat sa iyong mga salita ay patuloy po kami, Panginoon, naliliwanagan at nakakalakad kami sa kaliwanagan ng iyong kalooban upang ito'y aming masundan. At kami, Panginoon, ay patuloy mong binabago araw-araw, pinapalakas at patuloy na pinapatatag. Pagpalain mo po ang aming pong pagbubulay-bulay ngayon ng iyong salita. Ito, Panginoon, ay maitanim at tumimo sa aming mga puso upang mamunga sa kapanahonan. Salamat sa basbas mo, banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and Amen. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 to 2. I beseech you therefore, in New King James Version, Brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed by this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon ay magtuturo po sa atin paano ba natin tatanggapin ang nakalaang biyaya pagpapala sa ating mga buhay ng tuloy-tuloy. Okay? Kahit po may mga kapagsubukan, kahit may mga bagyo at unos, no? Kahit may mga problema, pero yung blessing, tuloy-tuloy po natin nararanasan. Yan po yung grasya, biyaya ng Diyos araw-araw. Yan po yung mga miracles ng Diyos araw-araw. At dito po sa Romans chapter 12 verse 1, ang tinuro niya po rito, para matanggap po natin yan, ay open and offer your life to God. Dalawa pong word, open and offer. Bakit? Kasi po, may taong bukas naman ng isip at puso mula sa salita ng Diyos. Kaya lang, hindi niya naman inaalay ito sa Panginoon. At napaka-importante ng pag-offer ng buhay natin sa Panginoon. Kasi po, ang offering ng life ng buhay sa Panginoon, ayun yung ating pag-surrender. Yan yung ating faith, trust, total hope in the Lord. Okay? Na through His Word, na tinatanggap mo na anuman nangyayari sa buhay dito sa lupa, pag ikaw ay nasa Panginoon, all things work together for good. Kasi sa earth, imperfect pa, temporal pa. So may mga ups and down ng buhay pa natin. So kailangan, kaya ang offer natin sa Panginoon ay buong puso, buong isip, buong lakas, okay? At buong kaluluwa. Kasi para kahit may mga down ng buhay, ayan, di ba? Merong mga discouragement ng buhay, may mga falling ng buhay, yung mga pagkadapa, di ba? Pagkabagsak, hindi tayo tuluyang nalulugmok. Ang nalulugmok ay yung parang tuluyang tumatalikod, tuluyang umayaw. Hindi, bagkus kahit anong kalagayan ng ating buhay, doon tayo lalong tumatatag. Doon tayo lalong nakakaranas ng pagtulong ng Diyos kasi, di ba? Even in the deepest, in the darkness moment of our life, nandoon ng Diyos.
Okay? At doon tayo inunawan ng Panginoon. Wala pa kayo sa langit, nasa earth pa lang kayo. Lahat ng tulong na kailangan nyo i-offer ko sa inyo kasi andyan pa kayo sa earth, mahina pa kayo. Yan, may pangangailangan pa kayo. Kaya dumating ang salitang Matthew 7:7, di ba? Mingi ka, humanap ka, at kumatok ka. Kasi ang Panginoon is always available 24/7 and willing na tayo po ay busan ng pagpapalat biyaya. Hindi lang sa mga material na bagay, hindi lang sa mga pera. All our needs, spiritual, emotional, physical, and material needs. Kaya wag sayangin ang buhay. Sabi yan, offer your life to God. Siyempre, di mo naman ma-offer pag hindi na-open. Ngayon po, 2024, ang ating pong nilalakaran, sinabi ng Panginoon is, it is an open door. So kahit maraming bukas ng pagpapala, kung sarado ang puso, sarado ang isip, sayang na naman. Kaya it is a balance. As the Lord opened the opportunities, open the privilege, open the blessing, di ba? Open the way and open the door, open our life to God. Pag sinabing life, puso, isip na yan. Okay? At ating lakas niyan, with all our strength and with all our soul. Ito yung total and complete trust and faith in the Lord. Kasi po, parang ang buhay natin, hindi po masayang. Amen. Alam niyo po, ang buhay ay mahalaga. Ito ay isa lamang. Kaya't huwag sayangin. Okay? Ito'y galing sa Diyos na pinagkatiwala lamang sa atin. Kaya't para hindi ito mapahamak at mawalan ng kabuluhan, ito pala ay dapat nating buksan sa Diyos at ialay sa Diyos para ang mga pagpapala ng Panginoon ay huwag masayang sa buhay po natin. Alam niyo po ba bakit itong Romans chapter 12 verse 1 and 2 ay sinulat ng Panginoon? Kasi po doon sa Genesis chapter 3 verse 1 to 5, kung maalala ninyo yung kwento at pinasulat ng Panginoon, di ba dinaya ni Satanas si Eva? At siya ay nagkatawang ahas. At alam niyo ba, may verse doon, sabi niya, pag kinain mo to, magiging Diyos ka din. See? So pag sinabing ikaw ay magiging Diyos, ikaw na masusunod sa sarili mo. Yun ang naging problema ng tao. Nung siya ay natuto ng mabuti at masama, alam niya naman ang masama, pero dahil siyang nasusunod sa sarili niya, ang naging Diyos niya ay ang sarili niya. Alam niyo po, nung si Jesus ay napako sa krus, at siya po ay nabayubay, at ang sabi niya, it is finished. Tapos na po ang pandaraya, panlilinlang ni Satanas sa buhay natin. So, kung titignan natin ang Biblia, wala na siyang kapangyarihan. It between tayo na lang at ang Diyos. Okay? Ngayon, kaya maraming mga tao na hindi nakakasunod sa Diyos kasi ang ginawa ng Diyos, sarili niya. At yan po ang katotohanan. Yung bang, hindi, ayoko eh. Diba? Ayoko magsimba. Ayokong dumalo sa mga gawa. Ayokong makinig ng salita na Diyos. Ayokong maniwala sa Biblia. Ayokong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya doon sa verse 2, sabi, do not conform to this world. Diyan tayo inunawan ng Panginoon kasi pinanganak tayo dito. Sige, namulat tayo sa mundo. Ano ba ang uso? Ano ba ang panahon? Ano ba ang trend? Diba? Pero diyan ka lang ba mabubuhay? Samantalang meron palang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng kalooban ng Panginoon. Which is, hindi lang buhay sa lupa, kundi buhay sa langit. At yun ay matatanggap natin, yung sinasabi ng Panginoon, thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Ang tawag ko po dyan, double blessing. Blessing on heaven, blessing on earth. So, double blessing na. Okay? Yung mga trabaho mo pa, yung mga negosyo mo pa. Okay? Yung mga gagawin mo pa, ministry mo pa. Kaya talagang mapupuno ka ng pagpapala ng Diyos. You receive the flowing blessing of the Lord and it will overflow to you. Kaya makakarating sa iba't ibang mga tao na masyasaran natin ng pag-ibig, pagpaligtas, pagpapatawad ng Panginoon, pagpapala ng Diyos. Kaya sabi niya, offer your life to God. Amen. So, kaya nga po, nung ito'y sinulat ng Panginoon, makikita natin na ang ating sarili ay simulang maisusuko sa Diyos, hindi na natin Diyos ang ating sarili. Alam niyo po ba? Pinakamatinding kalaban natin, hindi naman si Satanas, hindi mga demonyo, sarili. Kasi meron tayong will. Puro kung will mo na lang, wala nang God's will. Yan, kaya naliligaw tayo para daw tayo mga tupa ng aligaw, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, para hindi masayang buhay, hindi maligaw, isuko sa Diyos. Ialay sa Diyos. Buksan ang puso, buksan ang isip sa Diyos. Para
makita natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya ito po ay, nung naintindihan na malingkod ng Diyos, sa awit 143 verse 10, sa Psalms 26 verse 2, may salita doon, teach me, Lord, prove me, test me, and try me. Yan, okay? Para magkaroon siya ng tinatawag na self-searching, analyzing, and realizing kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Para malaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa'yo. Okay? Ano ba kalooban ng Diyos? Ikaw mapatawad, maligtas, magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan, diba? Magtagumpay ka sa buhay, kahit anong pagsubok ng buhay, at meron kang katiyakan na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sinigurado nga ng Panginoon, isusulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Lahat ng ginagawa mo dito sa lupa para sa Panginoon ay meron tayong book of good deeds. Diba? Meron pa sinasabi sa Bible. Sabi niya, isusulat ko ang inyong mga pangalan sa aking palad. Para hindi malimutan, hindi ba yan? Para hindi mabura. Diba? So, sinura ng Panginoon yan at sinelyohan niya ng dugo ng Panginoong Hesus nung siya po ay nabayubay sa kusang Kalbaryo. Kaya ang diablo ng Satanas, simula nung pandarayan niya po kay Eva, at yun ay tinubusan ng Panginoon Kristo, wala na siyang karapatan, wala na siyang magagawa sa buhay natin. Tayo na lang po ang dapat tumingin, makinig, tumanggap ng kalooban ng Panginoon. So pag nagkaroon ka ng tinatawag na self-searching, hindi na self mo, yung sarili mo ang masusunod. Kasi alam niyo po ba, kapag ang sarili na susunod, yan, nilagyan ko po ng meaning yan. It is Satan, envy, live in false life. Pag puro sarili at hindi nasusunod ang Diyos, naku, kagagawa ni Satanas sa kanyang galit sa mga tao. Okay? Tayo ay pinapamuhay niya sa kasinungalingan. Hindi totoo ang Diyos, hindi totoo ang pagpapala, hindi totoo na magbabago ka, hindi mo kaya. Puro ganun, puro condemnation. Pero pag nasa Panginoon ka na, dahil sinuko mo na, yung meaning ng self magiging iba. Kasi ang self ay magiging serve in eternity with love, and faithfulness. Okay? So hindi na ikaw. Kaya sabi nga, I am not no more live it in me, but God live it in me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Ang Diyos na. Kapag ang Diyos na, ay purihin ng Panginoon. So lahat ng gagawin po natin, dahil kalooban ng Panginoon, pagpapala po sa atin yon. At yung, pag nasusunod natin yon, dahil decision natin, hindi natin napipilitan. Hindi na tayo pinipilit. Iyan na yung buong pagmamahal, ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Amen? Kaya maririnig natin yung Matthew chapter 25 verse 23 at dito po magkatapos. Sabi niya, well done, good and faithful servants. Come into my kingdom. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoong Diyos dahil nagtuturo siya sa atin, hindi tayo maliligaw ni ating sarili, hindi natin madaya, isuko natin sa Panginoon, i-offer natin sa Panginoon, buksan natin sa Panginoon lahat ng ating mga hinaing, suliranin, lahat ng ating mga sitwasyon. Anyway, alam naman lahat ng Panginoon. No? Pag open ka, naku po, open din ang blessing ng Lord sa buhay mo. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Nais kong ikaw ay ipanalangin at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sapagkat tinuturo mo sa amin, Panginoon, na hindi po kami badaya ng aming mga sarili, ng aming mga sariling damdamin, ng aming mga sariling desisyon, o ng aming mga sariling gusto. Sapagkat, Lord, kami po ay maliligaw sa ganang aming sarili. Kaya itinuro mo sa amin na ito po ay buksan sa iyo at isuko sa iyo para hindi po masayang ang buhay namin. Maranasan namin yung mga pangako mo. Noong pa sa lumang tipan hanggang sa ngayon sa bagong tipan. At ngayon sa kami na bubuhay sa generasyong ito, kami po ay magiging isang buhay na patotoo. Ibibless mo at mag-overflow, Lord, sa mga tao na makikinig. Tatanggap po nito sapagkat ito po ay ginagawa mo sa aming buhay nang kami ay magsuko ng iyong buhay sa iyo. Salamat po, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong mga kababayan, mga kapatid na may mga pangangailangan, Lord, pagalingin po yung mga may sakit. Ikaw po yung Diyos ng himala. Yung mga naghihirap, Lord, bigyan mo sila ng karunungan, kaalaman, at manampalataya sa iyo upang sila, Panginoon o Diyos, ay makatanggap ng karunungan sa pag-ahon at pagsagana sa buhay. Panginoon, at hayaan mo po, Lord, kaming mga naglilingkod sa iyo ay patuloy na makasanod sa iyong kalooban. Pagpalain mo pong patuloy ang aming bayan at ang aming pong mga kababayan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Purihin po, bukas po ulit. God bless us all.